Poging motor ba na pang-araw-araw ang hanap nyo? Baka itong si Honda Beat 2024 model ang para sa inyo. So in this video guys, pag-uusapan natin yung specs, features at syempre yung updated price niya ngayong taon. Kaya naman tara, samahan nyo ikutan tong motor na to. Let's go! Sa lahat ng Honda Beat na nilabas guys, ito yung pinaka-paborito kong kulay. Itong Honda Beat Color Gray. Alam nyo naman ako, basta gray, black, white. Yan yung mga gusto kong kulay. And kung mapapansin nyo guys, sa kulay pa lang napakaangas na, no? So, ayan si Honda Beat. Itong Honda Beat na to guys is yung bagong version, no? So, mapapansin nyo naman pagdating dito sa headlight, medyo may pagkabilugan na. Tapos, meron na din siyang malawak na footboard dito. Pero before muna lahat, dito na muna tayo guys sa kanyang technical specification. Of course, this all-new Honda Beat Gray is powered by 110cc 4-stroke single overhead cam air-cooled at ESP. Ito ay merong lakas na 6.63 kilowatts at 7,500 RPM and max torque of 9.3 Nm at 6,000 RPM. Meron din itong compression ratio guys na 10.0:1. So pagdating naman sa kanyang looks, kita nyo naman guys, color combination is glossy black, matte black at gray. Tapos meron siyang decals dito na Honda Beat which is white, black and orange. So, yung pagkaka-orange niya guys, para siyang neon, no? And nag-complement naman yung kulay niya sa kulay ng kanyang paint. So, ayan guys. Pati dito, decals din to. So, parang magkahalintulad si Beat Gray at saka yung click na bago ngayon, no? Para siyang nakatutong din kasi. Ayan. So, equipped din po siya ng park brake lock at ng combi brake. So, combi brake, pag pinihit nyo po yung left lever, automatic mag-i-engage yung 70% ng brake sa rear wheel at 30% na brake sa front wheel. Tapos, sa kanyang front look, mayroon siyang sticker dito na Beat or decals and yung, syempre yung brand niya na Honda. Pagdating naman sa lights, naka-LED na yan. Turn signal is naka-halogen pa rin. Pero kahit ganun pa man, napakalakas pa rin naman ang buga niyan. And kung mapapansin nyo guys, pagdating sa looks, no, napakaganda na, tsaka napaka-modern na dito pagdating dito sa front. Tapos ito yung kanyang rear fender guys, glossy black. Ginamitan pa rin siya ng telescopic fork suspension with single disc and single pad piston brake caliper na ang brand ay Nissan. Tire size sa front is 80 by 90 by 14 and this one is tubeless na. So kung mapako to siya guys, hindi siya basta-basta magpa-flat. Maiwan yung pako pero hindi siya basta-basta magpa-flat. So mas advantage kasi yung tubeless kaysa dun sa tube type. And for me, goods na ginawa na itong tubeless ni Honda. Nang sa ganon, magdala ka lang ng tire sealer, eh okay na, no? Tapos, single disc, single pad piston brake caliper, syempre naka black or matte black yung mags, no? Tapos dito tayo sa side. Pakita ko sa inyo yung itsura niya sa side, guys. Ito yung looks niya sa side. Yung nagustuhan ko din dito kay Honda Beat, itong bagong model ngayon, meron na siyang mas pinalawak na footboard. Ayan, kasi dati, medyo maliit lang yung mapapaglagyan mo dito sa footboard niya. Pero ngayon, kinopya yung footboard ni Honda Click 160. And for me, napaka-advantage niya. Tapos meron din siyang utility hook dito na kung saan pwede mo ilagay yung lahat ng mga pinamili mo. No? Tapos meron siyang charging port dito guys. Yun nga lang, kailangan mo bumili ng USB adapter para makapag-charge ka. Bumili ka na lang din ng cellphone holder para kung if ever gumagamit ka ng Google Map or Waze, hindi ka na kailangan humawak ng phone mo, ilagay mo na lang dyan. No? Dito, sa side mirror mo yung phone holder mo, dyan ka pwede mag-check ng Waze or map mo. Kasi kung dito, parang feeling ko mahuhulog kasi hindi siya ganun kalalim. So much better bumili ka ng phone holder. Meron ko na-recommend guys, Motowolf, yung link nasa description box. Tapos, pagdating sa dashboard guys, semi-digital at semi-analog. So, and guys, ito lang yung kanyang digital dito. Tapos analog to. Siyempre, yung information dito is speedometer. Tapos dito makikita yung odometer. Meron din siyang echo indicator. Tapos, sa mga buttons sa switches naman, meron siyang high beam, low beam, horn, turn signal switch off. Tapos, electric start. Ayan. Pagdating naman dito, sa kanyang seat, syempre, ayan, hindi siya ganun ka-generous, unlike dun kay Click. Ayan. Tapos, meron din siyang malaking underseat. Before is 11 liters, ngayon ay 12 liters na. Mas pinalaki na yung underseat ngayon ni Honda Beat. Itong bagong version. Tapos, this one guys is, meron siyang fuel tank capacity. Before is 4 liters, ngayon is 4.2 liters, pinalaki na yung fuel tank capacity, mas advantage. Parang sa ganun sa long ride, hindi ka na masyado mabibitin pa.
Ito yung grab bar niya guys. Pwede ka din mag-upgrade or magpalagay ng top box if ever may bracket na pwede dito para sa top box kay Honda Beat. Ayan. So, and guys, so nandito naman yung kanyang side stand. Meron na siyang side stand switch. Dito under pag nakababa to. Kailangan ko nakataas. Tapos yung center stand, ayan, meron pa rin siyang kickstart. Foot peg ng angkas. At syempre, nandito yung kanyang panggilid. So sa likod guys, ginamitan siya ng monoshock unit swing suspension. Ayan. Tapos tubeless pa rin yung tire sa likod na mayroong tire size guys na ayan, 90 by 90 by 14 tubeless. At saka drum brake pa rin yung gamit na braking system sa likod. Ayan. So dito naman sa tail, sharp tail light pa rin naman, naka full assembly. So meaning magkasama po yung brake light at saka yung turn signal light na ayan, naka-halogen pa rin. Tapos may ilaw pa rin silang plaka dito, naka-reflector for added visibility during your night ride at plate holder. So pagdating naman sa tabucho guys, of course, equip pa rin siya ng heat guard. Pang-protekta yan sa legs mo or sa legs ng angkas mo para hindi siya madaling mapaso, no? Lalong-lalo na kung pinapatakbo itong motor na to, automatic mag-iinit kasi yung engine, maging itong tambucho. Tapos, ito yung foot peg ng angkas and syempre yung kanyang air cooling system. Pagdating naman guys sa kanyang seat height, itong Honda Beat na to guys is mababa lang naman, no? Dahil meron lang naman siyang seat height na 742mm at ground clearance na 147mm. Kaya naman kahit meron kang height na 4.9 or 5 flat, kayang-kaya mo tong abutin tong scooter na to. So para kanino ba tong motor na to? Itong motor na to guys ay para sa lahat. Pwede sa trabahante, negosyante, estudyante, at lalong-lalo na din, pwede din to sa lady rider kasi nga napakagaan lang naman ng motor na to at napakadali lang din i-maneuver. Pwede nga din ito sa mga gustong magmotor or gustong matutong magmotor. So ngayon naman guys, pag-usapan naman natin yung kanyang presyo ngayong buwan. So kung interested kayo dito kay Honda Beat standard version, ito ngayon guys ay merong spot cash na 71,400. Pero kung gusto nyo ng hulugan, down payment is 5,498 at monthly sa 3 years na 3,409 at rebates na 200. Itong scooter na to guys is available lamang sa Honda Venus Marketing, Sobrecar Street, Tagum City. So kung may katanungan pa kayo regarding sa scooter na to, i-comment nyo na lang sa baba. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!